Isa. Good afternoon po. Marami po yung English speaking pa rin sa atin. Anyway, pinagpala ho tayo kahit anong nangyayari sa mundo. Amen. Kapag alam mong ikaw ay na kay Kristo, dapat secured ka, kapatid. Hindi ka nababalisa, hindi ka natatakot. At dapat alam mo, pinagpala ka pa rin. Na kahit anong mangyari sa mundo, na alam po natin, yan ay hinula, pinaphysize sa Bible, na mangyayari po ang mga kaguluhan pong yan. Pero ang habilin po ng Lord, wag po tayong matakot, which mamaya ito po yung pag-uusapan po natin. Well, anyway, nasa pag-aaral po tayo ng victory in Jesus. We need to know na as Christians, na tayo pong mananampalataya, kailangan malaman po natin na tayo ay panalo na. Still remember, last week po, sinelebrate po natin ang Holy Week. Nung sinabi po ni Kristo na tetelestai, it is finished. Tatlo po ang ibig sabihin po nung tetelestai, it is finished ng ating Panginoon. Una po, yung pagkakautang po natin o yung kasalanan po natin, bayad na. Pangalawa, yung penalty, yung parusa sa kasalanan po natin, fully served na. Na-serve na po na ng Panginoon. Pangatlo, ang sabi po ng Panginoon doon, the battle has been won. Panalo na po ang Panginoon. So, kung panalo na po tayo, hindi po tayo dapat natatalo. Lumalaban po tayo sa buhay na ito, hindi para po makantan na po natin yung victory. Lumalaban po tayo para hindi po mawala yung victory, yung pong tagumpay na pinagtagumpayan na po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at sa libingan, sa kamatayan. Kinakailangan, maaring marami ho tayong mga problema, pagsubok na nararanasan, kung minsan nadadapa tayo, but it doesn't mean na ikaw ay loser. Kung ikaw ay anak ng Diyos, panalo ka pa rin kahit anong mangyari, kapatid. Amen po ba? Kung tayo po ay bagsakanan po ng misa ng Iran dito, panalo pa rin tayo. Amen. Bakit ito? Paggising po natin, pagmulat po ng ating mga mata, nasa piling po tayo ng Diyos. Amen. Gusto niyo bang bumagsak yung missile dito? Tapusin muna po natin yung message. Amen. Baka yung iba hindi pa born again. Well, anyway, napag-usapan po natin last week, victory over sin and death. Tayo po yung matagumpay na sa kasalanan. Nung wala pa tayo kay Kristo, kahit anong gawin po natin, ang kasalanan po laging nagtatagumpay. Dahil tayo po ay alipin pa ng kasalanan. Pero ngayong tinanggap natin si Kristo, ayon po sa pinag-aralan po natin last week sa Romans chapter 6, tayo po ay hindi na alipin ng kasalanan. Kung bakit tayo nagkakasala kung minsan ay kagustuhan din po natin. Amen. Pero minsan may mga kasalanan hindi po natin sinasadya. Sa mga Kristiyano, tayo po kahit Kristiyano na tayo, nagkakasala pa rin tayo. Kahit yung kami mga pastor, nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin. Pero, ang tunay na Kristiyano, hindi na nag-e-enjoy at sinasadyang magkasala pa. Kung naintindihan niyo po yung magsabing praise the Lord. Amen. I hope hindi pa kayo nag-attend ngayon na para sabihin yung, ay mag-attend muna ako ng church, magsisimba muna ako para mabawas yung kasalanan ko. Lamaran ka, Ang gayanin mo antin dyan. Kaya tayo nagsisimba pa rin. Una, para pasalamatan ng Diyos, papurihan ng Diyos, sambahin siya. At pangalawa, makatanggap po sa Kanya at patuloy tayong mabago. Higit sa lahat, nais po ng Lord na lagi tayong nagkakatipon. Nasa Bible po yan. Gusto po niya magkatipon po tayo lagi. Namalay niyo sa ating pagtitipon, bigla na lang po palang dumating ang Panginoon. At hindi po ba kayo masaya na wala po kayo sa mga hospital, sa mga ICU? Amen. Problema kaya kami kapag milk tinan din. Pero yun lang pong wala ka sa ICU, wala ka sa hospital. Wala ka sa bilangguan ngayon, wala ka sa 174 na binibisita ngayon, Sunday po may pagbisita. At higit sa lahat, wala ka pa sa mga nicho. Hindi ka pa tinitirikan ng kandila. Hindi ka ba dapat magpasalamat sa Diyos? Matagumpay ka, kapatid. At ito po dapat din natin alamin kung bakit ba tayo nabubuhay, meron pang plano
at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Na hindi po tayo dapat magsayang ng panahon. Victory over death, hindi na po tayo matatakot mamatay dahil alam po natin mamatay man po tayo, hindi na tayo pupunta ng pangalawang kamatayan. Ano po yung pangalawang kamatayan? Impyerno. Nung nasa Revelations po yan, the second death tinatawag pong lake of fire or Gehenna, dagat-dagatang apoy. Ngayon po pag-aaralan po natin victory over fear and anxiety. Na yun po yung intro ko po kanina. Kapag ikaw ay takot, mag-uumpisa ka ng maging anxious, mag-aalala ka na. Kapag nag-aalala ka na, palala ng palala po yan, madidepress ka na. Pag na-depress ka na, dalawa lang po ang pwede mong puntahan. It's either magpakamatay ka o mabaliw ka. No, kaya nga po, kailangan po nating malaman na pinagtagumpayan na po ni Kristo itong takot na ito at ang pagiging maalalahanin. Kaya kung na kay Kristo po tayo, na kahit ano pong nangyayari po ngayon, no, marami pong nag-aalala ngayon dahil sa taas po ng gasolina, nagtataasan ang bilihin, no, at pahirap ang buhay, ang dami pong walang hanap buhay po ngayon. No, siguro tayo pinagpapala ng Panginoon kasi sabi ng Panginoon, hindi na tayo pababayaan. Hindi tayo dapat matakot kung kayo po'y buhay na nung pandemic. I hope no, yung sa edad nyo pong yan, naalala nyo pa ang pandemic nung 2020 hanggang 2021 po yan. No? At partially 2022, nararanasan pa rin po natin. Pero nakita po natin na hindi nagpabaya ang Diyos. Amen. Na-lockdown ho tayo, pero hindi po tayo ginutom. Yung iba nga sa inyo, nung nagbalik ng simbahan, mataba na sila. Tumaba po tayo at hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ngayon pa ho kaya, huwag po tayong magduda, at huwag tayong matakot, huwag tayong maging anxious, huwag tayong maging worried o malalahanin sa mga kinabukasan o kung anong kakainin natin. Sabi nga po ng Panginoon sa Matthew 6, huwag kayong mag-alala sa kakainin o isusuot nyo, hindi ba mas importante ang buhay? Hindi ba mas importante yung katawan? No? Sino sa inyo, sabi po ng Panginoon, na makakapagdagdag ng 1 oras sa pagiging worried ninyo? Actually, sabi po ng mga medical science, yan po, no, sa Matthew 6:26, 27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Meron mang pwedeng magdagdag sa inyo, sa atin po lahat, na pwede niyong pahabain ng buhay niyo na kahit 1 oras lang. Wala po. In fact, the more you fear, the more you worry, lalo kang mamamatay. Lalo kang pinapatay nito. Noong pong pandemic, I remember, may mga kakilala po kami na namatay hindi sa COVID dahil sa takot. Ang isa po dito, yung magkapatid po na hindi ko babanggitin tsaka kung saan. At bago-bago pa po ang COVID nito, sabi po ng doktor, nilalagnat kayo, mas maganda mag-isolate na kayo. So nag-isolate po sila, sinwab test po, pero yun noon po, ang swab test hindi agad, yung resulta hindi agad, lumalabas. After 3 days, namatay po sila sa ospital. Nung lumabas po ang swab test, negative. Saan po sila namatay? Sa takot. Alam po natin po ito, no? Sino po yung na-hospital o nasa isolate katulad ko po noon, 2020? Meron ba dito na COVID? O may mga ilan po. Yung iba talagang mga ano ho kayo, no? Superhero. Hindi tinatalaban kahit sipon lang. Pero naalala ko po noong ako ay naka-confine, at 2 weeks po yon. Walang bintana pa yung ano ko, tapos isang dim light lang po. Ganun katipid ang hospital po noon. Yung pong paligid ko nakakatakot, madilim po. Nandun po yung may sarili akong dialysis machine. Medyo mahal po yung aking pagkaka-confine. Araw-araw sinisigil ka, 45,000 to 50,000 a day. No? Gusto ko sumagot paano hindi ako magbabayad? Paalisin niyo lang ako? Hindi ka pwedeng umalis, lalo na kung dialysis patient ka. Well, anyway, wala akong ganong, araw-araw nakikita ko lang isang nurse na laging naka-face mask.
2 to 3 times a week nakakakita po ako ng alien. Yung may dalawang ano ho dito. Doktor ko pala ho yun. No? At sinabi po niya sa akin na kailangan mag-take ka ng ganito, kundi mamamatay ka yung mga special na gamot para daw sa COVID. Sa isip ko, balita, wala pang, ang tawag dito, wala pang gamot sa COVID. Pero sinasabi niya, gamot sa COVID. Nag-usap po kami ng family, kahit yung kapatid ko pong nurse sa Amerika. Sabi niya, hindi pa yung gamot na yan, hindi pa inaano dito, hindi pa approve yan. Hindi yan tinitik sa Amerika. So tinanggihan ko po. Kasi yun po is 15,000 to 20,000 mahigit po. Dalawa po sila a day. Isipin niyo po yun, a day. Aside dun sa 50,000 a day na magbabayad ka sa hospital, bibili ka ng gamot na halos po 30,000 or more than 30,000 a day. Tinanggihan ko po, sabi niya sa akin, hindi mo ano yan, yung dito nag-take nga, pero nag-take na ito sabi niya po sa akin, pero after mga month, namatay din siya. Gusto ko sanang mamiloso po eh. Doc, tignan mo, nag-take, lalong namatay pala. Pero kahit sa kakakulit niya sa akin, di Doc, hindi ako magte-take niyan kahit anong mangyari kako. O bahala ka kanya. Baka hindi ka na tinatakot ka pa nung alien na kausap ko. Di ko man maitandaan ang mukha niya hanggang ngayon eh. Dahil di ko po siya nakita. Basta't alam ko parang kamukha siya ng kalaban ni Arnold Schwarzenegger. No? Sabi niya sa akin, bahala ka, mamamatay ka na yan, baka hindi ka na makita ng family mo. Yung hindi pa niya madiretso sa akin na baka lalabas ka na lang na abo. Ganun po pag pumasok sa hospital nun eh. No, madalas sasabihin nila, lalabas ka na lang na abo niyan. Marami pong, maraming fear, marami pong pero pinaglabanan ko dahil alam ko matagumpay na ako kay Kristo. Sabi ko doon sa nurse, during that time, 14 years pa lang ako nagda-dialysis kasi ngayon po, 19 years na akong nagda-dialysis. Sabi ko sa nurse, ano man pinagsasabi ng doktor na yon, alam ko, magiging matagumpay ako dito, uuwi ako na buo ako, buhay. Sabi ng nurse, ay, opo naman, walang imposible. Kaya buhay po itong kausap nyo. No? Hindi po ako bangkay, huwag nyo akong tignan ng ganyan. Amen. Marami po ang nakita ko po na namatay, o ilan ang nakita ko na namatay dahil sa takot. Hanggang ngayon, kapatid, mamamatay ka dahil sa takot. May mga kakilala ko, matagal nilang hindi alam na may cancer pala sila. Ano na po yung cancer nila, end stage na stage 4 na. Pero nabuhay sila ng matino. Pero nung nalaman niyang may cancer siya, natakot na siya, mabilis pong nag-degrade yung kanyang health at ang katawan at namatay. Kasi po, ang number 1 nakakamatay sa atin po yung takot. Kaya sabi po ng Panginoon sa Matthew 24, no, inukwento po niya sa mahuling araw, yan ang mangyayari, itong mga mangyayari. There will be wars and rumors of war, but be sure that you are not afraid. Kasi kapag takot ka, ano po mangyayari? It paralyzes your faith. Kahit nga po pag takot ka sa dilim, imbis na umihi ka, anong ginagawa mo? Titiisin mo na lang. Di ho ba? Titiisin mo na lang dahil takot ka eh. So, magkakasakit yung kidney mo. O kaya hindi nga magkakasakit ang kidney mo dahil tinitiis, takot kang mag-CR dahil madilim, ikaw lang mag-isa, tulog na ang lahat, lalo na kapag merong parang naglalakad sa bubong nyo, tapos biglang, magugulat ka, hindi ka na lang po babangon. Anong gagawin mo? Matutulog ka na lang, kaya pag gising mo, basa. Meron pa hubang kayo. No. Siguro nung bata tayo, meron ganyan. Anyway po, 2 Timothy 1:7, For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos, na nasa langit, kayo po ay patuloy naming sinasamba, pinapapurihan. Lord, ang lahat ng glory sa iyo lamang. We are gathered here this afternoon, Father God, to praise you, to worship you, and to thank you for your goodness po sa amin. Totoo po, Lord, napakabuti niyo po sa amin. Minsan kami nagkukulang sa iyo, o madalas nagkukulang kami po sa inyo, pero ni minsan hindi pa kayo nagkulang sa amin. Kaya nga po sa hapon pong ito, hayaan niyo po, Banal na Espiritu, ipahayag niyo po at ipaunawa niyo po sa amin, buksan niyo po ang aming pangunawa, the eyes of our understanding, that we may receive the full blessings from the Word of God, and that we may be transformed, mabago po kami by the renewing of our minds through the powerful Word of God.
And as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. Kahit po yung mga nasa online, maging yung aming first-timer. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Hallelujah. Ang sabi po dito, no, God has not given us a spirit of fear and timidity. Ang timidity po yung pagiging mahihain. Kung minsan natatakot ka dahil nahihiya ka, natatakot ka, baka ma-reject ka. Halimbawa po, nahihiya kang mag-share ng gospel. Nahihiya ka dahil baka anong sabihin sa'yo, natatakot ka, baka i-reject ka. So, magkakambal pa rin ho yan. No, kaya nga, nag-aalala ka, paano niyan? Kristyano, di pa ako At ito po ang nais po ng Panginoon. Sabi po ni Paul kay Timothy, no, sumulat si Paul kay Timothy during this time, pinapatay ang mga Kristyano, nakakulong si Paul ho dito, pinupugutan ng ulo yung iba, pinapako yung ibang Kristyano, sinusunog yung ibang mga Kristyano, pinapakuluan sa kumukulong oil ang mga ibang Kristyano po. Natakot po ang youth pastor na si Timothy. At kaya sumulat si Paul sa kanya na pinapalakas niya ang loob niya. Sabi, isa sa mga sinabi po niya, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot at magiging mahiyain ng Diyos. Now take note, ang tawag po dito, ang fear o yung takot ay isang espiritu. Hindi po ito imbalance hormones mo or dahil hindi ka nakakain ng ganito, hindi po. Kaya imbalance ang hormones mo, unang-una, meron kang espiritu na dapat wala sa'yo. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng Diyos ng pagkatakot. So lahat ng klase po ng takot, marami pong takot po ngayon. Maraming klase po. Ngayon po, maraming natatakot. Paano na kaya kinabukasan ng aking mga anak? Paano na kaya kung di tumigil ang gera? Paano kung tumaas na tumaas ang mga bilihin? So natatakot na tayo, nagiging anxious na tayo, nag-aalala na po tayo. Kaya nga ho, hindi na tayo nagiging masaya, hindi na tayo nagiging payapa sa ating mga buhay. Pero ang Diyos, ang sabi po na kanyang salita, hindi niya tayo binigyan ng espiritu. Kung ito ay espiritu, ito po ay isang demonyo. Dapat po ang takot po ay isang demonyo na pumapatay. I remember po doon, magwa 1 year na po akong magdadialysis at meron din po akong heart problem. Dahil araw-araw takot po, every dialysis natatakot po akong pumunta, lalo na pag nandiyan yung doktor, sasabihin niya, humani ka mo sa gano'n, delikado to, ang taas ng ano. Alam niyo po, siguro familiar kayo sa gano'n, no? Kung minsan meron sa inyo, ayaw nyo magpa-check up kapag nakita nyo yung mataas, sabi ng doktor, delikado, ano mo, mataas ang ganito mo. Ikaw naman, nag-iisip ka na, matay na ako ata, matay na ako. Di ba na pumapasok ang takot, pero actually po, yun ay espiritu na sinasabi sa iyo, mamamatay ka na. At doktor po, sabi niya po sa akin, dahil meron po kang heart enlargement, ito pong puso kong ito, literal, hindi siya nagpapalpitate, pero ganito po siya. Pinakita ko pa sa aking nephrologist, no, doktor, tingnan niyo po ang dibdib ko po, hindi siya nagpapalpitate, continuously nag-shake po. Nung ako po ay nagpatudi ako, ganito po kalaki ang puso ko, doble po ng kamao. Sabi ng doktor sa akin, dahil dialysis patient ka, umabot pa ng 220 ang iyong BP, hindi ka pwedeng maoperahan, wala na akong magagawa sa'yo, sabi po. Pwede mo lang money, sabi niya sa akin, magpaalam ka na. No, sabi mo na lang sa pamilya mo para naka-ready kayo kanya. Hindi ko po sinabi sa pamilya ko. Salamat ako sa doktor, pasalamat ako, Lord, salamat sa doktor, pero sabi ko, hindi siya ang final say, Lord. Alam niyo po, ang mga doktor, hindi sila ang mga final say ng buhay natin. Tapos sabi ko, Lord, kayo po ang final say ng buhay ko. Habang umiyak po ako, dumadaan po sa hallway ng Mount Carmel, umiyak, tinitingnan po ako ng mga tao, siguro, lalo na po yung nakapila sa mga puso, sabi niya, ano kaya sasabihin sa akin? Baka iiyak din ako. Alam mo, sabi naman po ng Holy Spirit sa akin, kung gano'n kanya sa akin, magmula ngayon, huwag kang matatakot kahit na anong mangyari, kahit na anong sabihin ng doktor mo. Tinanggal ko po yung takot nun kahit na mangyari, ang inisip ko kahit na anong mangyari. Anyway, ligtas na ako, uwi ako sa Lord. Kahit anong mangyari, kahit iwan ko po ang mga anak ko po noon, nasa 3 years old, 6 years old pa lang.
No, ngayon po, graduate na po sila ng college. Nakadalawang course na nga po itong isa, yung panganay. No, ganito na po ako katagal, nag-ano. Noong una po akong taon na nagdadialysis, ang tawag po sa akin, money lang. And then habang tumatagal, naging kuya na, naging tito na. Ngayon po, daddy na. Sabi ko, Lord, wag mo na hayamang tawagin pa nila akong ditong lolo ka ako. No? But anyway, true enough, tinagal ko po yung takot after 1 year, yung aking puso, nasabi ng doktor na imposible nang lumiit yan dahil muscle siya na nagbuo, nagnormal po siya. Dahil, alam niyo po, sa Diyos walang imposible kung hindi ka matatakot. Amen. So ito po yung pag-uusapan po natin, marami pa ho tayong dapat pag-uusapan. And then, ang binigay po sa atin ng Lord, power, love, and self-discipline. Meron kang kapangyarihan na pag-uusapan natin ngayon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya mong pagtagumpayan ang takot. Mamaya pag-usapan din natin to. Yung self-discipline, sound mind, meron kang payapa ka dapat dinidisiplina mong pag-iisip mo na huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Marami po ngayon uso po yung word na nag-o-overthink ka kasi. Na sobrang nag-iisip. Yung iba sinasabi po nila, noon po sa amin po, ang uso yung, ay pare, kanya magadwa ako sa isip eh. Kaya ako po, pilosopo ako. Diyan numano ka, ako maniwala kaya ka. Bakit naman pare? Uling may itong isip, pala ka, dwa pa isip ako. Well, anyway po, no, ayaw po ng Lord na talaga pong, kasi pag nag-overthink ka, diyan ka na nag-worry. Kaya ka nag-worry kasi isip ka na ng isip. Paano kaya ito? Paano pa kaya ako mabubuhay? No, I remember, pumasok din po ang worry sa akin nung nasa COVID po ko. Paano na kaya ang family ko? Positive pala ako. Paano kaya sila noon? Iniisip ko, baka po yung gate namin, lagyan din ng mga yero pagpapako. Alam niyo po, ginawa po yun. Di ba? Napanood po natin, barakal na rin mamuting-muting. Kala nila makukulong nila yung COVID, no? Sabi ko ganyan, Lord, wag niyo pong hayaan na ganito, ganyan. Tinawagan ko po ang misis ko, kamusta kayo dyan? Tinawagan ba kayo ng barangay, ng Department of Health? Tinawagan naman, sabi, okay naman. Sabi mo, okay kayo na ano naman tayo sa kwarto, no? 3 kwarto, ano lang tayo, 2 lang yung anak natin. At may 2 banyo sa magkahiwalay. Kasi sa mga kapitbahay po namin, nakita po namin, yung mga positive, sinundo po ng mga astronaut. Kagagaling lang po ng moon. Sinusundo po ng astronaut. Ayun po yung Lord, wag mong pong hayaan na sunduin din ng aking mga anak, mga aking pamilya ng mga astronaut. At dalhin sa kung saang planeta. No, true enough, naging mabuti po ang Diyos. Naging maayos po ang lahat. Kapag hindi ka takot, yung imposible sa atin, nagiging posible sa Diyos. Amen. So mag-start na po ako, dahil medyo mahaba po ito. Number 1, to be victorious over fear and anxiety, you need to know the Lord your God. Kailangan mong kilalanin ang iyong Panginoong Diyos. Now, knowing the Lord your God, ito po yung foundation to overcome our fear. Dapat kilala mo. Kung minsan kaya ka natatakot dahil hindi mo kakilala ang Diyos. Pero pag kakilala mo ang Diyos, kahit anong balita sa iyo, hindi ang Lord, hindi niya ako babayaan. Nangangailangan ka ng malaking pananalapi, babayarin. Halimbawa po ngayon, yung mga nagpe-prepare na tayo may mga anak ng tuition fee. No, nagano ho tayo. Kaya sabi, baka hindi na makapag-aral ng anak mo. Kung kilala mong Lord, ay alam ko, ang Lord ko magpo-provide siya. Pagkakilala mo ang Lord, kakilala mo kanyang salita. Yung kakilala po dito, hindi po ito parang kakilala mo lang si Manny Pacquiao. Dahil napanood mo na siya, nakita mo kung saan siya galing, dating kargador, no? Dahil dating mahirap lang, kakilala mo siya. Pero ang tanong, kakilala ka ba niya? Ang sabi ng Panginoon sa Judgment Day, maraming magsasabing, Lord, Lord, kanya. Sabi niya, hindi ko kayo kakilala. Lord, hindi ba nag-prophesy kami, nangaral kami sa iyong salita, nagpalayas kami ng demonyo? Lumayo kayong hindi ko kakilala. Hindi ko kayo mapagawa ng masama, hindi ko kayo kakilala. Marami po ang nakakakilala kay Kristo. Marami po. No, kahit po yung mga Katoliko, kakilala po si Kristo, at iba't ibang reliyon, kakilala po si Kristo.
Pero ang tanong, kakilala kaya sila ni Kristo? Ang ibig ko po sabihin ditong know the Lord your God ay yung dapat meron tayong intimate relationship sa Panginoon. Lagi kang nakikipagniig sa Panginoon, lagi mong wino-worship ang Lord. No, hindi ka nag-a-absent sa pananambahan, hindi ka nag-a-absent sa CU, hindi ka tumitigil na nanalangin, hindi ka tumitigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito mo makikilala ang Panginoon. At kapag may problema, inuuna mo ang Diyos. Makikilala mo. Kaya alam niyo po, one of the many reasons kung bakit tayo may mga pagsubok sa buhay dito sa mundong ito ay yung, kaya pinapayagan ng Diyos na may mga matinding pagsubok tayo ay upang maranasan po natin siya. Kapag nararanasan mo ang Diyos sa iyong mga pagsubok, mas nakikilala mo siya. Halimbawa, may karamdaman ka, parang wala na pong solusyon yung karamdaman mo at gumaling ka. Binigyan ka ng kagalingan ng Panginoon, nakikilala mo, ay totoo nga, na ang aking Diyos ay nagpapagaling pa hanggang ngayon. Meron po sa akin pangangailangan ng financial, no? Meron, isa po sa mga binabible study po ng elder po natin, na kaya kailangan po silang bayaran sa school ng kanyang anak, wala na po silang mapagkuhanan ng pera, sabi ng lalaki, ng tatay, sa kanyang asawa, manalangin tayo, di ba? Sabi, manalangin tayo, bibigyan tayo ng Panginoon. O kaya manalangin tayo, tapos matulog na tayo. Nanalangin po sila, natulog na po, umiga ni lalaki. Yung babae hindi pa rin. Sabi niya, hoy, wala ka talagang gagawin na solusyon. Bukas na yung pagbabayad ng anak mo sa eskwelahan. Di ba nanalangin na tayo? At ginawa naman natin ang dapat natin gawin. Wala tayong magawa, bigay natin sa Lord. So natulog po sila kinabukasan. Yung pong matagal ng pagkakautang nung isang tao dun sa lalaki, biglang nagbayad at dinagdagan pa. Yung pagbabayad po sa kanya, sobra-sobra pa dun sa pangangailangan po nila. Hindi ba imposible na po yun? Sino po sa inyo may mga pautang matagal na hanggang ngayon hindi pa nagbabayad? No? Puputi na po ang uwak, hindi magbabayad yan kung hindi ka mananalangin. Nanalangin po sila, yung nakalimutan na po niya. Actually, kinalimutan na po niya dahil matagal na po yung utang. Pero dahil nanalangin po sila, sa Diyos walang imposible. Kung wala kang paraan, manalangin ka kapatid. Huwag kang matakot. Amen po ba? Makikilala mo ang Diyos sa mga pagsubok mo kung hindi mo tatalikuran ang pagsubok. Hindi mo tinatakasan. Alam niyo po yung iba, tinatakasan yung pagsubok. Lalo na kahit na Kristiyano na, may pagsubok, pupunta sa mga kumpare, iinom na lang para daw malimutan ng problema. Hindi po. No, lalasing ka nga ngayon, pagkagising mo, nandiyan ang pagsubok, doble pagsubok pa dahil ginastos mo yung kokonting pera mo na lang sa bisyo. Pero sa Lord, kung kakilala mo ang Lord, mapagtatagumpayan mo ang anumang takot. Amen? So, inano po natin dito, ilan dito ang dapat natin makilala sa Panginoon? Una, yung kanyang presence. Know His presence, for He is always with you. Alam niyo bang laging nasa atin ang Panginoon? Ang sabi po niya sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. So huwag kang matakot. Bakit? Bakit hindi tayo kailangan matakot? Dahil, sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Sino pong naniniwala dito na kasama niyo lagi ang Diyos? Amen. Kaya nga po, madalas tinuturo ko po ito na naging ugali ko po na po ito buhat po nung nag-dialysis ako. Kapag may tinatanong po, noon po, madalas po kasi mga dialysis patient, lalo na po nung panahon ko, nung unang panahon pa, ang unang years ko po nagda-dialysis, lahat po nang nagda-dialysis ay may bantay. Pero ngayon may iba na wala na kasi nakita po nila. Siguro yung iba nakita nila, wala akong bantay, wala akong kasama. Tatanong po nila ako ng mga nurse, kuya kanya, wala ka bang kasama ngayon? Si Lord, tatawanan ka. No, oo nga naman si Lord ang Ako wala po akong pakialam no, kahit tawanan po tayo dahil kay Lord. Totoo naman kasama natin lagi ang Lord. Kung hindi ko po kasama ang Panginoon, matagal na po akong patay. Ilan na po yung nakita ko po sa katabi ko, kausap ko ngayon, mamaya patay na siya. Sa dialysis po ito. Ilan po yung kadarating ko lang po, no? At katutusok ko lang ng dialysis itong katabi ko, rini-revive. At hanggang, kasama ko pa po yung bunsong anak ko po noon,
Yung kailan lang po ito, last year lang, na nandiyan po patay katabi ko. Hanggang hindi po nila, ang tagal dumating po ng funeraria, patatapos na ako ng dialysis, nandyan na. Gutom na po ako. Sabi ko sa anak ko, bili mo na ako ng pagkain, ganito, ganyan. May patay sa ano ko, wala na ako pakialam, gutom ako, kain po ako. Alam niyo po, bakit ko po nagagawa ang lahat ng ito? Hindi po dahil po sa, iba si Pastor Manny, iba. Hindi po. Lahat po tayo, pare-pareho lang po tayong may takot. Lahat tayo, pare-pareho yung kahinaan po natin. Pare-pareho po tayong tao na hindi natin kaya ang mga pagsubok kung wala ang Diyos sa atin. Kaya lagi po natin kilalanin ang Diyos. Actually, ito po ang prayer ni Paul. I want to know Christ and the power of His resurrection. Gusto ko pa siya makilala. Actually, 40 years na po siya sa pagiging Kristiyano. Nung sinabi po niya, I want to know Christ. Ayan po, no? Salamat po, ang bilis po nila sa verse ngayon. Sa Philippians 3:10, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Kung kakilala niyo na ang Panginoon, kailangan niyo pang makilala pa ang Panginoon. Para malastado tayong tumibay sa pananampalataya. Tuloy natin po yung Isaiah. Do not be dismayed, for I am your God. Huwag kang padismaya, nagtaasan na ba? Ay naku, ang taas ng bilihin, ang taas ng gasolina. Ang taas ng... nagtataasan na po lahat. Yung height mo na lang hindi tumataas. No, kahit anong paglulundag ang gawin mo, hindi na tumataas yan. No, kahit magkagera pa, hindi na tataas yan. No, nung pong Monday, nagpagas po ang misis ko, siya gasolina po, 600 lang yan. Ba't 600? Kasi may tira pa daw. Ako nga, no, sige, pagas nga ako kasi alam ko may 3/4 pa ako sa aking sasakyan. Nung nagpa-diesel po ako, no, diesel po yung akin, V-Power, yung pinaka-mahal pong diesel. Alam niyo ho ba na halos 3/4 pa yung ano ko? Alam niyo magkano pa yung binayad ko sa 1/4 lang? 4,000. Dati full tank ko na po yan, sobra na ako minsan. 4,000, sabi ko na pambira, ganyan pa. Ganito na pala. Doon ko lang po na-realize na napakamahal na pala talaga. Doon ko po na-realize na talagang kawawa po yung mga yung mga driver, lalo na yung mga nasa ano lang ho, nang hinihiram lang po yung ano, yung ang tawag doon, boundary lang, pababoundary. Pero tayo, hindi tayo padidismaya, hindi tayo matatakot. Bakit? Ang sabi ng Panginoon dito sa ating pinag-aaralan, huwag kang madismaya. Bakit? For I am your God. Ako ang Diyos mo, madidismaya ka. Excuse po. Jesus' name. So, kung ang Diyos mo ay buhay, alam niyo ho ba na buhay po ang Diyos natin? Napag-aralan po natin nung Resurrection Sunday, no, last week. Kung ang Diyos po natin sa 1 Corinthians 15, kung si Kristo ay hindi nabuhay mag-uli, walang saysay ang pananampalataya po natin. Tayo ang pinakakawawa. Pero hindi, buhay po talaga ang Panginoon. Nasa history po, hindi lang sa Bible, sinabi, nasa history, sina Josephus, sino pa po ba, may mga history books po akong tinignan, nandoon po yung pagkapako at pagkabuhay mag-uli ni Kristo. Hindi po mga Kristiyano to, mga historian sila. Wala sa Bible, kaya totoo pong nabuhay mag-uli si Kristo. Si Buddha, si Muhammad, yung mga yan, namatay hanggang ngayon, patay. Pero si Kristo, namatay, pero nabuhay maguli. At nananatiling buhay at malapit nang dumating. Kaya kung alam mo, kapatid, na buhay ang Panginoon mo, magmamanok-manukan ka pa na, kawawa naman ako. Alam niyo po, kung hindi po buhay ang Panginoon, ako po ang unang magmamanok-manukan dahil sa kalagayan ko. More than 19 years na po akong nagsasuffer sa dialysis. At may mga kakambal pang iba't ibang karamdaman yan. Pero hindi ko po tinatanggap yan na mananatili sila. Marami na pong pinagaling sa akin ng Lord that it seems impossible. I know, ilalabas niya rin ako sa dialysis one of these days. Because with God, nothing is impossible. Pagkasama mo ang Diyos, walang imposible. Bakit? Dahil sa mga pagsubok natin,
Ang sabi niya po dito, I will strengthen you and help you. Palalakasin kita, tutulungan kita. I will uphold you with my righteous right hand. Pag sinabi niya, I will uphold you with my righteous right hand, no, yung aking kapangyarihan, bibigyan kita ng kapangyarihan ko. No, ito yung pag-aaralan po natin mamaya. Pero ngayon, pangalawa, know His character. Ano ba yung character? Anong katangian ng Panginoon? That He always protects. Pangako niya, lagi niya tayong liligtas, lagi niya tayong protektahan. Siya po yung ever-present help natin in trouble. Ang sabi po ng Psalms 46:1-2, God is our refuge and strength. Siya ang ating kanlungan. Siya yung ating, tawag po dito, siya po yung ating, kung saan tayo pwede magtago. Anong tawag po doon? He who dwells in the shelter. Siya po yung shelter natin. Yung secret place po natin. Our refuge, our strength. An ever-present help in trouble. Hindi po nag-a-absent ang Diyos araw-araw. Kapatid, tandaan mo ito, lagi mong kasama ang Diyos. Kahit dun sa mga panahon na wala ka sa kondisyon, na buwisit ka, nandyan pa rin ang Panginoon, pinagtitiisan ka pa rin dahil mahal ka niya. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Pag sinabing an ever-present help, hindi nag-a-absent ang Diyos sa buhay po natin. Lagi niya tayong tinutulungan. Therefore, anong sabi po ni David? We will not fear. Hindi tayo dapat matakot. Sabi po dyan, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, kahit po magunaw ang mundo, mag-earthquake, magunaw ang mga bundok, hindi tayo matatakot. Bakit? Ang Diyos ang kasama po natin. Amen po ba? Madali mo lang sabihin yan, Pastor, hindi matakot. Hindi po. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na pong hinarap yung malapit na, yung muntik na akong mamatay. Hindi ko na mabilang po. Pag dialysis patient ka, lagi kang muntik nang namamatay. Hindi ko na po mabilang, pero salamat sa Lord. Kahit po last year, yung pong hanggang October po, dinudugo po ako. Grabe po ang ano ko po last year, no? At napapunta pa ho kami ng St. Luke's para lang po, tignan po ako. Pero God is good. At yung sikmura ko po na dinudugo po ay pinagaling na po ng Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos. Kasi sa mga kadalasan po, sa mga dialysis patient, kapag dinugo na po yan at ganun nakatagal, katulad sa akin po, 10 months na, yan po ang sinasabi po nila, malapit na yan, wala na. Pero tinanong ko ang Lord, Lord, meron pa ba akong layunin? Kung may layunin ako, alam ko, pinagaling mo na ako. Kapag lumalakad ka sa purpose ng Lord, sa plano ng Diyos, hindi sa plano mo, hahaba ang buhay mo, kapatid. Kahit ano pang gawin ng dyablo. Walang magagawa sa iyong kamatayan kapag sumusunod ka sa purpose o sa layunin na meron ka sa Diyos. Amen. Na kahit anong mangyari, mag-earthquake man, alam mo, may purpose ka, mabubuhay ka pa rin. Dahil alam mong may pinapagawa pa ang Diyos sa iyo. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. But the Lord is faithful, He will strengthen you and protect you. Tapat ang Diyos. No, palalakasin kanya, poprotektahan kanya. Saan? From the evil one, kay Satanas, sa kaaway po natin. Tapat ang Diyos. Kahit kung minsan po, excuse na po, namangataling mata ako. Kahit kung minsan po, hindi tayo nananatiling tapat, pero ang Diyos patuloy siyang magiging tapat sa atin. Kasama natin lagi ang Diyos. And then ang susunod po, know His nature. Ano ba yung katangian? Ano ba yung nature na Panginoon? He is the source of peace. Marami po ngayon nawawalan ng kapayapaan dahil nga po nagtataasan ang bilihin, nagugulo ang mundo, apektado masyado ang Pilipinas. No, at marami na pong nagpanic buying. Meron na ho bang nagpanic buying sa inyo? Aminin. No, pag nag-grocery po kami, nakikita po namin yung napakarami pong nag-grocery po ngayon at napakaraming binibili. Lalo na po nung unang balita pa yung gerang yan. Pero ngayon parang nagno-normalize na naman uli. Alam niyo po kung magpapanik buying ka, it is a sign na hindi ka nagtitiwala sa Lord. Hindi, Pastor, ano lang ito, paghahanda. Sana nga po paghahanda na hindi ka takot. Kasi yung iba, no, yung kapayapaan po nila nakabase sa nakikita. Pero tayo, ang kapayapaan po natin nakabase sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Yung iba, kaya nila mag-panic buying. Yung iba hanggang panic lang, walang pang-buying.
Di ba? Kahit na panic, tanggalin na po natin yan. Sabi po sa Hebrews 13:5-6, no? Marami po nag-aalala sa pera. Ito po sabi ng Panginoon, keep your lives free from the love of money. Ang ibig sabihin po niya, huwag niyong ganong isipin ng pera. Kapag lagi mong, di ba kapag mahal mo isang tao, lagi mong iniisip? Ang pera, mahal mo rin. Kapag lagi mong iniisip, ay paano niya, wala na tayong pera, paano kaya, o konti na lang yung pera. Sabi dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Huwag mong isipin, huwag mong alalahanin ng pera dahil sabi ng Panginoon, kahit kailan hindi kita iiwan, kahit kailan hindi kita pababayaan. Pinabayaan na ho ba tayo ng Panginoon nung pandemic? Pinabayaan na ho tayo? Hindi. Kasi sabi nga ng Panginoon, kahit kailan. Pero hindi po automatic ito. Ang ano po dito, kailangan manatili tayo, magtiwala tayo. Kaya sabi po dito, so we say with confidence, kung hindi pala tayo iiwan, hindi pala tayo pababayaan ng Panginoon, kailangan sabihin po natin, i-declare natin with confidence na ano, the Lord is my helper, siya ang aking tulong, I will not be afraid. Kung hindi pala ako iiwan ng Panginoon, dapat dinideclare ako. Remember, there is power sa mga words po natin, Proverbs 18:21, death and life is in the power of the tongue. Numbers 14:28, I will do the very thing I heard you say, ang sabi ng Panginoon. Kung minsan yung resulta ng ating sitwasyon o resulta ng problema natin, dahil kung ano yung madalas mong sinasabi. Sabi ng Panginoon, kung ano ang madalas mong sabihin, yun ang gagawin ko sa iyo. Kung sinasabi mong kawawa naman ako, paldak sikaran ko mo, mga paldak ka talaga. Pero kung sinasabi mo na kahit parang wala ka nang nakikitang pagkain sa ref o yung bigasan wala na, sinasabi mo, Lord, bless ako, alam ko, magpo-provide ka. Kung yung mga ibon sa parang, Lord, sabi mo, hindi mo pinapabayaan, pinapakain mo po sila. Di lalo, higit ako, dahil alam ko, ako'y linikha mo at ginawa mo pang anak mo. Amen, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit parang wala ka ng pera, nasasabi mo, hindi mo na ako magtatides. Hindi, unahin mo ang Panginoon. If you seek first the kingdom of God, kung unahin mo ang Panginoon, hindi ka magkukulang, kapatid. Kaya nga, say with confidence, the Lord is my helper. Amen. I will not be afraid. What can mere mortals? O ano magagawa ng tao sa akin? Magkagulo ang mga tao, magkagera man ang mga taong yan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Mananatili kang payapa. Ang sabi po ng Panginoon sa John 14:27, peace I leave with you. Nagpapaalam na po ang Lord dito sa mga disciple. Sabi niya, my peace I give you. Meron pong sariling kapayapaan ng Panginoon. Meron din kapayapaan ng mundo. Sabi niya, I do not give to you as the world gives. Hindi ko binibigay sa inyo kung ano yung kapayapaan sa mundo. Sa mundo para payapa ka, marami kang pera. Pero marami pong mayayaman, maraming pera, walang kapayapaan. Mga depressed pa sila. Hindi po totoong marami kang pera, payapa ka na. Yun ito ang kapayapaan sa mundo. Sa mundo, para payapa ka, dapat punong-puno ka ng CCTV. Pati yung banyo mo may CCTV. Or punong-puno ka ng security guard. Pero sa Lord, kahit wala kang security guard, wala kang mga asong tumatahol sa inyong bahay, dahil alam mo, kasama mo ang Diyos, payapa ka na. That is the peace. Alam niyo po yung peace ng Panginoon? Pinakita po niya yung kapayapaan niya. Noong pong lulubog na po yung kanilang bangka, siya po ay natulog. Hindi po nagtutulugan ng Panginoon dito, kundi po para po siyang sinungaling. Ginising talaga siya. Ang sabi ng mga disciple, Lord, don't you care? Wala ka bang pakialam, Panginoon? Malulunod tayo, mamamatay na tayo. May mga ganyan pong tao, may mga ganyan na kahit Kristiyano, Lord, wala ka bang pakialam sa buhay ko? Ang dami ko ng pagsubok. Mawawala na kami ng bahay bukas. Lord, ba't wala kang ginagawa, Lord? Tumayo ang Panginoon. Wala ba kayo? Tumayo ang Panginoon, rinebuke niya yung, sabi po niya sa peace, be still, yung storm. So kumalma po. And then, ayan po, quiet, be still. Ano pong sabi niya sa mga disciples? O you of little faith. Yung kapayapaan po ng Panginoon. Ang kapayapaan po, yung peace, it is not the absence of war. It is not the absence of problems. No?
yung kapayapaan po, though you have many problems, though there are wars going on sa ating mundo, ikaw ay payapa pa rin. Amen po ba? Naalala ko po yung isang contest po sa paaralan. Pinapinta po sa mga bata, mga kabataan, kung ano ang kapayapaan po sila sa kanila. Siyempre, kung kayo isipin niyo po yung kapayapaan, no, para po yan na isang dagat na, o isang ilog, tapos sunset, napakaganda, o isang sky na maganda yung ulap, maganda yung sikat ng araw. Pero yung isang bata po, magulo po. Magulo po yung ano niya, madilim. At merong isang puno na halos mabuwal, binabagyo po yung kanyang madilim po, binabagyo. At doon po sa yon, merong butas po yung puno na meron pong ibon na natutulog. Tinanong po siya ng mga guro, bakit yan ang mo sa kapayapaan? Lahat ng kasama mo, ang din drawing, mga nature na mapayapa. Mapayapa lahat, bulaklak, sunset, sunrise. Bakit ikaw yan? Kasi po, ito po talaga yung kapayapaan kanya. Hindi natin maalis ang pagsubok sa buhay po natin. Pero kung talagang payapa ka, matutulog ka pa rin ng mahimbing. Amen po ba? Kapag payapa ka po, matutulog ka pa rin ng mahimbing. Amen. Naalala ko po nung first year po ako mag-dialysis, takot po ako. At yung misis ko po, ang po niya, lagi po siyang, ang isang talent po niyan, agad siyang natutulog. Kahit po nung na-ICU po siya, agad po siyang natulog. Hindi man niya inaalala po yung Pero ako, nakagising ako dahil tinitingnan ko sarili ko, kung nananaginip lang ako, kung talagang totoong nagda-dialysis na ako. Sabi ko, itong miss ko tulog na tulog, parang hindi nag-aalala na mamamatay na yung asawa niya, kung ganun. Pero nalaman ko na ang tunay na kapayapaan pala, kahit na nasa binggit ka ng kamatayan, matutulog ka ng mahimbing dahil alam mo na parang yung isang ibon nasa gitna po ng yung sa painting ng ibon, nasa gitna po ng bagyo, matutulog ka ng mahimbing dahil alam mong hindi ka pababayaan ng amang nasa langit. Amen po ba? Kaya po yung mga gerang yan, wag po kayong matakot. So do not let, po dito, may kondisyon ng Panginoon, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So it is wrong to pray, Lord, wag mo pong hayaan na matrouble po o matakot ang puso ko. Hindi, inuutusan tayo ng Panginoon. Ikaw mismo, wag mong hayaan ang puso mo, ang isip mo na maglumihanan. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng maglumihanan? No? Yung po nagugulo ang isip mo kung ano nang pinag-isip mo o nag-overthink ka. Kasi nga po, kapag nag-isip ka na, nag-worry ka na, yung kapayapaan mo, nawawala na. Pero dahil na kay Kristo tayo, nandyan po ang kapayapaan. Do not fear lang. Naalala niyo po si Jairus. Kilala niyo po ba si Jairus? Yung pong meron siyang 12 years old na anak na mamamatay na, naunahan po siya ng 12 years naman na dinudugo na babae. Dumating yung yung mga kapitbahay nila, wag mo nang alalahanin ng guro, patay na ang iyong anak. Nung narinig ng Panginoon, sabi niya kay Jairus, do not be afraid, do not fear, only believe. Kasi tayo pwedeng manampalataya na meron pong kasamang takot pa rin. Sabi ng Panginoon, wag mong haluan ng takot ang iyong pananampalataya, only believe. So anong nangyari po? Siniper po ni Jairus sa kanyang bibig. Na hindi na po siya nagtanong sa Lord, Lord, bakit ganyan? Nauna pa ito ganyan. Nanampalataya na lang pa. Ano po yung resulta? Nabuhay po yung kanyang anak. Kapag parang gusto mo nang magreklamo sa Diyos, mag-start mo nang isiper ang bibig mo kung wala ka sasabing matino. At i-rebuke na po itong mga takot sa buhay mo. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Matutod na kayo. Kasi matutod kayo makanya na oras eh. Amen, amen. Meron tayong shalom ng Panginoon. Ito po yung peace ng Panginoon, yung kanyang shalom. Yung shalom po, hindi lang po ito, God bless you with the whole, yung pong wholeness ng yung buhay, yung katawan, malusog, yung mga anak mo, malusog, hindi ka magkukulang. Ito po yung shalom sa Lord. Meron kang protection, meron kang kaligtasan. Ito po yung shalom ng Panginoon. I leave you my shalom. Sabihin mo sa katabi mo, shalom. Yan po yung peace ng Panginoon. Number 2, to be victorious over fear and anxiety, you need to know who you are in Christ.
Kanina po, kailangan malaman mo yung Lord natin, ang Lord our God. Ngayon, malaman mo dapat kung sino ka kay Kristo, your identity. Kung minsan nakakalimutan po natin kung sino tayo kay Kristo, kala po natin, ordinaryong tao na tayo. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka na ordinary. Kapatid, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Amen po ba? Na makakatawag tayo sa kanyang Abba, Father. Ang sabi po sa Romans 8:14-16, for those who are led by the Spirit of God are children of God. Dalawang espiritu lang pwedeng mag-lead sa iyo. The Holy Spirit or the evil spirit. Kung ikaw ay natatakot, linilid ka ng evil spirit. Pero kung wala kang takot, kahit anong problema mo, you are being led by the Holy Spirit. And therefore, you are truly a child of God. Verse 15, the Spirit you receive does not make you slave so that you live in fear again. Yung Holy Spirit na nasa atin, no, hindi tayo ginagawa niya na maging alipin muli ng takot. Kaya nasa atin eh. Kung nasa atin ang Holy Spirit, matapang po tayo. But rather, sabi po dito ni Paul, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. Ikaw ngayon ay anak na. No, ginawa ka ng anak ng Diyos. And ngayon, makakatawag na tayo sa kanyang Abba, Father. Noon, ang tawag lang po ng mga tao sa Diyos ay, my God lang, my God. Kaya sabi ni Cristo sa krus, my God, why have you forsaken me? He was forsaken. He called his Father God for us to be saved, for us to be close to God, and we can call God our Abba Father, ang ating Daddy God. Amen po ba? Ibig sabihin po nito, talagang malapit tayo sa Diyos dahil kay Kristo. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Naririnig niyo ba yung Holy Spirit na kapag merong mali sa ginagawa niyo, wag mo lang gawin yan, anak ka na ng Diyos. Born again ka na, ba't mo pa ginagawa yan? Huwag ka nang magalit, huwag ka nang magtanim ng galit, anak ka na ng Diyos. O huwag ka nang matakot, anak ka na ng Diyos. Yan po ang sinasabi po sa atin ng Holy Spirit ngayon. Kung tayo po ay anak ng Diyos, sino po dito ang may mga anak? Amen, no? Mahal niyo ba yung mga anak natin? Of course. Gagawin po natin ang lahat. Hindi ho ba? Tayo rin po, kapag alam mong mahal ka ng Diyos, dapat wala kang takot. Kasi siya lang po yung merong perfect love sa atin. Ang sabi po ng 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love. Sabihin niyo po, perfect love. Yung kapampangan, perfect. Baliktad dyan eh. But perfect love drives out fear. Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, bakit ka matatakot? Amen po ba? Sabi po dyan, because fear has to do with punishment. Hindi ka na parurusahan ng Lord. Kung hindi ka parurusahan ng Lord kung di ka balas-hubas. Hindi ka papaluin ng Lord kung di ka balas-hubas. No, nagkamali ka, yes, pero hindi ka balas-hubas. Hindi mo sinasadya na mag-enjoy pa sa kasalanan. Hindi ka na natatakot dahil alam mong mahal ka ng Panginoon. Yung anak ho natin, kahit ano pong gawin pong kasalanan yan, mamahalin mo pa rin siya, di ho ba? How much more yung ating amang nasa langit? The one who fears is not made perfect in love. Naalala ko po noon, first time kong mag-dialysis po sa National Kidney Transplant Institute. Nung binutas na po ako dito, nilagyan na ako ng IJ, 2 tubo. Iniwan muna po ako doon sa isang floor na walang katao-tao. Madaling araw po ito. Nakakatakot po, no? Malaki po yung building kasi. At may ilaw lang sa akin po. Now, nag-pray po ako noon. Hindi ko makalimutan po yung prayer ko hanggang ngayon. Sabi ko, Lord, ang dami ko pong kasalanan sa inyo. Dapat noon pa nagpastor na ako. Pero ayoko magpastor kasi alam ko mga pastor mahirap lang. Poor. Patawarin niyo po ako, Lord. At meron akong love for money. Gusto kong yumaman. At itong resulta na pangarap kong maging yumaman, nagdadialysis po ako, Lord. Pero Lord, alam ko, kahit marami akong kasalanan, mahal mo pa rin ako hanggang ngayon. At hindi mo ako pababayaan. Alam niyo po, true enough, pinatunayan po ng Panginoon. Hindi niya po ako minsan, ilan po sa mga nagdadialysis na kakilala ko po, marami silang utang, binenta yung ganito. Lalo na noon po, no, since last year, last year, na parang halos na libre na pong dialysis. Pero during our time, nung mga
2007 hanggang mga ilang taon po yan, no? Siguro hanggang 8 years po yan. Ilang buwan mo lang magagamit yung dialysis, yung PhilHealth, tapos magka-cash ka na. Meron po mga namatay dahil hindi na po sila nag-dialysis. Pero true enough, dahil naniniwala po akong mahal ako ng Diyos, hindi po kami pinabayaan ng hindi po kami pinabayaan ng aking buong pamilya. Akala ko hindi ko na po mababayad ng buo yung aking bahay sa pag-ibig. Pero binayad po ng Panginoon. Hawak na po ng misis ko yung titulo. Kaya sinabi ko sa kanya, tunay na may bahay ka na, kako. Alam niyo po, di ba tawag po sa mga misis, may bahay, kahit walang bahay. Pero miss ko, sabi ko, nung binigay kong titulo sa kanya, tunay na may bahay ka na, meron ka ng titulo. Kala ko po, hindi na kami mabibenta. Meron po kaming 2 lumang sasakyan. May ibebenta po yun. Pero pinalitan pa ng Lord na 2 bagong sasakyan. Pag tinanong mo na mahal ka ng Diyos, walang imposible. Kaya nga po yung Ephesians 3:20, and to Him who is able to do exceedingly abundantly more than anything we could ask or think. About po yun sa pag-ibig ng Lord. Na sabi ni Paul, dapat mag-grasp nyo, makuha nyo how high, how deep, how wide, how long. Ang sinasabi ni Paul, kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ng Panginoon, walang imposible. Now to Him, He is able to do exceedingly abundantly more than anything you could ask or imagine. Kung naniniwala ka na ikaw ay mahal ng Diyos. Naniniwala ka ba, kapatid, na mahal ka ng Diyos? So, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Kung nagpe-pray ka ng bahay, bibigyan ka ng bahay ng Panginoon. Kung nagpe-pray ka ng sasakyan, baka ngayon po pinagpe-pray nyo, electric na po, no? Electric, pero decayable. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon kahit anong mangyari sa ating buhay. Sabi po sa Matthew 7:9-11, you parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them stone instead? Tayo ba, kung higi po ng gardenia yung anak, bibigyan mo ba siya ng bato? Ng hollow blocks? Hindi po. Or if they ask for fish, do you give them snake? Of course not. Ang sabi niya, if you sinful people now know how to give good gifts to your children, tayong mga magulang na makasalanan, na alam po natin na magbigay ng mabubuting bagay sa ating mga anak, how much more, sabihin niyo po, how much more? How much more will your Heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Kung tayo po ay nagbibigay ng mabubuti sa ating mga anak, lalo na, ito po sinasabi ng Panginoon, pakatandaan nyo, mabuti ang Ama. Anuman ang kailangan nyo, anuman ang hilingin nyo, pinagkakaloob ng Ama. Dahil mahal Kanya. Amen. So if you truly know who you are in Christ, you won't have to fear or worry. Last point, number 3. To be victorious over fear and anxiety, you need to know your God-given authority. Ano po yung una kanina? You need to know the Lord your God. And yung pangalawa, you need to know your identity kung sino ka kay Kristo. Ngayon po, dapat alam mo rin na meron kang power and authority na nagmumula kay Kristo. Sabi po ng Luke 10:19, I have given you authority to what? Excuse me po. To trample on snakes and scorpions and to overcome some of the power. No, all the power of the enemy, nothing will harm you. Alam niyo po, ang ano ho dito, I have given you authority. Ngayon meron kang authority, you can trample. Sino po yung mga snakes and scorpions dito? It represents the devil, Satan, at ang kanyang mga demonyo. Pwede mo daw tapakan, yurakan ang mga diablo. Amen po ba? Ako po, minsan ginagawa ko ito, remind ko po ang diablo. Diablo, I am reminding you, you devil, you demon. Remind kita na ikaw ay nasa ilalim ng aking paa. No, tinatrample kita. Kasi sabi ng Panginoon na kailangan yurakan po natin. Alam niyo po, during the 80s, kapag nagpe-pray po yung church po noon, kapag nagpe-pray po ang church po doon, kasama po yung paa. Pag nagpalayas po ng demonyo, in Jesus' name, kasama po yung paa, dumadagungdong. Subukan po natin.
No, pag sinabi ko in Jesus' name, kasama ang paa. Gising ho ba kayo? No? So, ikaw na Satanas, pinapalayas ka namin sa buhay namin in Jesus' name. Ganyan po mag-pray po ang mga Kristiyano nun. Talaga pong niyuyurakan. Subukan nyo po, no? I-gesture nyo, ikaw na Satanas ka, ikaw. Si Satanas po, hindi po siya ano, no? I remember last year po, ginawa ko po ito. No, kaya lang wala na akong oras para ikwento sa inyo. Sabi ko kay Satanas, so, si Satanas po hindi, title po yan, ang ibig sabihin, kaaway, kalaban. Hindi po siya all present. No? Kaya nga, pwede mong sabihin na Satanas ka, demonyo ka, lumayas ka dyan. At niyuyurakan kita, wag po kayong matakot. Kung yung pong ipis na lumipad sa'yo, habulin mo, papatayin mo eh. Niyuyurakan mo, di ba? Kung minsan, pero patapatayin ba yung ipis? Ay, pakipatayin mo. No. Nandidiri ka pa. Yung merong kumagat sa'yo, kinuha mo, insekto o langgam. Aray ko, kinuha mo. Pambira ka, kinagat mo ko, ikaw titirisin kita ngayon, dinurog mo. Galit na galit ka. Dahil pinapahirapan ka. Hindi ba dapat tayo magalit sa mga demonyo? Kay Satanas, pinapahirapan niya ang buhay po natin. Binigyan tayo ng authority ng Lord. Anong ginagawa mo, kapatid? Kaya ka na-harm? Sabi po dyan, nothing will harm you. No, nothing will harm you if you exercise your God-given authority. Kailangan mo i-exercise yan. Alam niyo po, kahit oras na, no? You know, I remember this po, aside po doon sa, yung po makinuwento ko sa inyo. Sabi po sa 2 Corinthians 10:3-5, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. Katulad po ngayon, paano pong pag-aaway po nila? Noon po, lusob kapatid, no? Ngayon po hindi, missile na. Isang pindot lang, sumasabog na lang po. Ganyan po ang gera po ngayon. Wala nang harap-harapan po. Noon po, harap-harapan katulad ni Bonifacio. Aputol la paa, hindi atakbo. No? Aputol ulo, hindi atakbo. Putol na ulo, hindi ba atakbo? Hindi ko na po itutuloy ito, no? Kasi alam niyo yung kasunod nun. Pero ngayon po, pero sa atin ang labanan, sabi po dito, hindi katulad ng mundo, the weapons we fight with are not the weapons of the world.
Hindi po mga Armalite, hindi po kutsilyo o missile ang mga weapon po natin. On the contrary, they have divine power to demolish stronghold. Merong power po para i-demolish po yung mga stronghold, yung mga demonyo sa buhay po natin. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. Lahat po ng mga pretension po yung ang tawag po dito, mga kaisipan na hindi po nag-a-agree sa word ng Panginoon, pwede po natin tanggalin yan. Lahat ng takot, lahat ng anxiety, pwede po natin i-demolish po yan. Because yung battle po natin, yung spiritual battle po natin, it begins with the mind. Pag natakot ka na, kaya nga po yung gera nag-umpisa sa mind. Kaya nga po, meron tayong power to demolish itong mga anxiety ito, mga kasabihan na, halimbawa sinabi ng doktor sa'yo, mamamatay ka na, para po sa akin, tinanggal ko po yan. Sabi ko, hindi ako mamamatay. Ang isang verse ang binigay po sa akin ng Lord noon, na lagi ko pong rinirecite yung, Psalms 118:17. I will not die, but live, sabi diyan, and will proclaim what the Lord has done. Kaya po ngayon, more than 19 years na, buhay pa po ako. Dahil ginagamit ko po yung authority ko magpahanggang ngayon. Dahil kung minsan may mga masakit po sa katawan ko, no, magpipreach ako, nire-review ko po yung karamdaman, yung kahinaan in Jesus' name, bago po ako pumanik sa hagdan po dito, dahil matarik po, sinasabi ko in Jesus' name, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya ko ito, kaya kong mag-preach dahil alam ko, pinalakas na ako, pinagaling na ako ng Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. You have that authority kung ikaw talaga ay isang Kristiyano, kapatid. And then, ang sabi po dyan, and we take captive every thought, yung bawat kaisipan na hindi sumusunod kay Kristo, kaisipan na kumukontra, paano nito, magugutom na kami, kontrahin mo. Dapat yan, i-captivate mo yan at gawin mong obedient yung kaisipan mo, yung puso mo kay Kristo. Amen. We have this power, the power of the name of Jesus, the power of the blood of Jesus, the power of the word of Jesus, the power of praise and worship. Marami po tayong mga weapon na panlaban po sa demonyo, kay Satanas, sa kadiliman, sa fear and anxiety. Dapat po gamitin po natin. Huwag po nating utusan ang Diyos. Yung pong rinibiyok sa akin ng Lord, inuutusan mo akong magpalayas ng demonyo. Ikaw nga yung inuutusan kong magpalayas ng demonyo. Amen. Siguro meron nang nag-pray po sa atin. Ganun po, ganun din po pray. Lord, palayasin mo ang demonyo. Pero magmula ngayon, kapatid, ikaw ang magpalayas ng demonyo. Dahil nasa iyo ang Holy Spirit, nasa iyo si Kristo. Meron kang authority, meron kang power. Alam niyo po yung power sa Greek, dunamis, kung saan po galing yung word dynamite. Mamakbong tamo. Pumuputok tayo. Alam niyo ba yung pag sinasabi mong, in Jesus' name, takot ang demonyo sa Kristiyano? Hindi po. Takot ang demonyo sa mga Kristiyanong alam nila at ginagamit nila yung power at authority nila. So sabihin mo sa katabi mo, magmula ngayon, gamitin mo yung power and authority mo. Ang ano lang po yan, dapat nakasubmit tayo sa Panginoon. James 4:7, submit yourselves, magpasakop ka sa Diyos. Kung hindi ka nagpapasakop sa Diyos, wala kang karapatan gamitin yung name of Jesus. Submit yourselves then to God. Resist the devil. Palayasin mo yung demonyo. Anong sinabi yan? Maybe the devil will flee from you. No. And he will flee from you. Siguradong tatakbo, papalayo sa iyo ang demonyo. Tuwing lalapit ang mga yan, resist the devil. For as long na alam mo, nagpapasakop ka sa Diyos, meron kang power and authority. Amen po ba? Kaya lagi tayong merong victory sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Mag-review na po tayo. Victory over fear and anxiety. Know the Lord your God. Know who you are in Christ. Know your God-given authority. Yung tatlo po yan, ginawa ko po siyang isang quote. Ang sabi po dyan, when you know the Lord, understand who you are in Christ, and grasp your God-given authority, victory is yours. Kapag kilala mo ang Diyos mo na sinasamba mo, kakilala mo rin ng sarili mo sa Diyos, at ini-exercise mo yung power and authority mo, siguradong matagumpay ka na, kapatid. Lahat ng matagumpay, magsabing praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang Panginoon.
Tatanggap po tayo ng banal na hapunan po ngayon at pasalamatan po natin ang Lord. Sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan.